Isang magandang araw sa inyong lahat. Ako si Princess at nais kong ibahagi ang isang kwento na nagbago ng lahat para sa akin. Isang kwento na puno ng emosyon, ng mga saloobin na matagal kong itinagong lihim, at isang pagkakataon na nagbigay linaw sa kung paano ako nakita ng isang tao. Isang kwento ng pagmamahal, pagtatapat, at mga hindi inaasahang pangyayari. Minsan, sa simpleng buhay ko bilang tindera sa panaderya, wala akong inaasahang pagbabago. Masaya na ako sa buhay ko na puno ng amoy ng bagong lutong pandesal at ang mga paboritong customer ko na palaging dumadaan tuwing umaga. Isang tahimik na rutina, ngunit may isang pagkakataon na ang mundong tahimik na iyon ay biglang naging magulo. Nagsimula lahat sa isang lalaking naglakad patungo sa panaderya. Sa una, hindi ko siya pinansin. Karaniwan lang ang mga taong dumadaan. May mga mukha akong nakikita araw-araw, ngunit siya, may kakaiba sa kanya. Hindi siya tumutugma sa mga customer na karaniwan kong nakikita. Puno ng alikabok ang suot niyang damit at mukha niyang malungkot, parang naglalakad na wala ng pag-asa. Isang pulubi, hinawakan niya ang gilid ng aking counter at bahagyang nagsalita. "Miss, pahingi lang kahit isang pandesal." Ang malumanay niyang tinig na parang humihingi ng tulong na hindi ko matanggihan. Walang alinlangan, binigyan ko siya ng 3 pandesal. Hindi ko siya tinanong kung bakit siya ganito o anong nangyari sa kanya. Binibigyan ko lang siya ng simpleng bagay. Isang pandesal, isang tubig na malamig. Ngumiti siya sa akin, at sa ngiti niyang iyon, may pakiramdam akong hindi ko kayang ipaliwanag. Parang may koneksyon na namutawi, isang pakiramdam na familiar sa akin, pero hindi ko maipaliwanag. Naramdaman ko ang pagkakaroon ng espesyal na pagtingin sa kanya, kahit na hindi ko siya kilala. Pagkatapos nun, mabilis siyang umalis at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Naisip ko, natapos na ang lahat. Isang simpleng tulong lang at wala na, pero ang hindi ko alam, isang bagong kabanata ang magsisimula. Kinabukasan, nang bumangon ako at magsimulang magtinda, may isang kakaibang sasakyan na dumaan sa tapat ng panaderya. Isang matte black na sports car. May matinding tunog ng makina na parang hinahamon ang katahimikan ng umaga. Bumaba mula doon ang isang lalaking bihis na bihis. Matangkad, gwapo, at may hawak na buke ng mga pulang rosas. Para akong tinamaan ng kidlat. Huwag mong sabihing, siya iyon. Nang tanggalin niya ang kanyang shades, nalamnan ko ang hindi ko pa matanggap. Siya ang pulubi kahapon. Siya ang lalaking binigyan ko ng pandesal. Si Rafael. Naglakad siya papalapit sa akin at sa bawat hakbang na ginagawa niya, ramdam ko ang init ng kanyang mga mata. Hindi ko kayang ilarawan ang pakiramdam, parang pinapalakas ng mga salitang sinabi niya sa akin. "Ako nga pala si Rafael," ani niya. "Hindi ako tunay na pulubi. Isa akong content creator. At nagkakaroon kami ng mga social experiment. Gusto ko lang malaman kung sino ang magbibigay ng tulong ng walang hinihinging kapalit. Hindi ko siya alam kung paano tatanggapin. Huwag mong sabihin ganun lang siya. Isang content creator na nagtatago sa disguise ng pagiging pulubi. Hindi ko alam kung masyado ba akong naiintriga o talagang may nararamdaman akong koneksyon sa kanya. Pero ang bawat salitang lumabas sa kanyang bibig ay tumusok sa puso ko. "Princess," sabi niya, "sa dami ng dinaanan kong tao, ikaw lang ang tumingin sa akin ng may malasakit. At alam mo ba, matagal ko nang gustong lapitan ka. Diyan ka lang, sa likod ng mga pandesal. Pinapanood ko ang pinakamatamis mong ngiti. Nagkibit balikat. Ako,
Hindi alam kung paano magre-react. Hindi ko alam kung tama ba o mali. Wala akong nasabi, kundi ang mga mata ko na napako sa kanya. Naramdaman ko na para akong tinatangay ng hangin, isang pakiramdam na matagal ko nang hindi naramdaman. Hanggang sa araw na yon, hindi ko na siya nakita sa dating anyo. Hindi na siya pulubi na naglalakad sa harap ng panaderya. Hindi na siya marumi at pagod. Ang bawat araw ay dinala niya ang kanyang sports car at ang kanyang presensya ay parang isang lihim na patuloy na sumisibol sa puso ko. Siya si Rafael, isang tao na nagbigay ng isang pandesal sa kanyang buhay. Isang pandesal na mas matamis pa sa lahat ng mga tinapay sa panaderya ko. Hindi ko pa rin lubos na matanggap kung paano nagbago ang lahat. Si Rafael, na para bang isang panaginip na hindi ko inaasahan, ay patuloy na dumarating sa panaderya ko. Araw-araw, parang may kuryente na dumadaloy sa hangin tuwing makikita ko siya. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin, pero may kakaibang pakiramdam na lumalago sa aking dibdib. Kung sa bagay, ang mga unang araw ay puno pa ng tanong at pagtataka. Hanggang isang araw, nang dumaan siya ulit, may dala siyang isang bagay na hindi ko malilimutan. Habang inayos ko ang mga paninda sa counter, dumaan siya. Hindi ko pa siya nakita noon ng ganito kalapit at may dala siyang isang maliit na kahon. Inabot niya ito sa akin nang may malalim na ngiti sa kanyang labi. "Princess," sabi niya, "may konting pasasalamat sa lahat ng mga bagay na ginawa mo." Hindi ko alam kung ano ang pakiramdam ko. Parang ang init ng tingin niya ay umabot sa aking mga pisngi. At kahit sa maliliit na simpleng bagay, may nararamdaman akong malalim na koneksyon sa kanya. Binuksan ko ang kahon at nakita ko ang isang maliit na kwintas na may maliit na pendant ng isang bituin. "Para sa'yo," dagdag niya. "Bawat kislap ng bituin, gaya ng bawat ngiti mo, ay nagbibigay liwanag sa mundo ko." Hindi ko alam kung anong pumasok sa aking isip, pero sa simpleng kilos niyang iyon, parang may piraso ng puso ko na napalakas ang tibok, na hindi lang ako basta isa sa mga tao sa paligid niya, kundi may halaga ako sa kanya. Doon ko lang naisip kung bakit siya dumadaan araw-araw at kung bakit lagi niyang binabati ako ng mga simpleng tanong. Iyon pala, mayroong mas malalim na dahilan. Hindi ko akalain na ang mga simpleng tingin at ngiti ay magbubukas ng isang bagong mundo para sa akin. Para bang sa bawat araw na dumaan, tumitibay ang nararamdaman ko, tumatagal at nagiging mas mahirap takasan. Isang gabi, pagkatapos ng aking trabaho, tinanong niya ako kung gusto ko raw ba ng lakad. Wala na akong nasabi kundi ang oo. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may isang bagay na nagsasabing hindi ko na kayang magpatalo pa sa mga nararamdaman ko. Kaya nga nang maglakad kami papuntang isang maliit na park sa kanto ng aming barangay, naramdaman ko ang kalayaan. Walang ingay, walang distraction. Kami lang. Habang naglalakad kami sa ilalim ng malamlam na mga ilaw, ang puso ko ay parang sumasabay sa bawat hakbang na ginagawa namin. Tumigil kami sa isang bench. At doon, tinitigan ko siya. May mga bagay na hindi ko kayang sabihin. Pero ang mga mata ko na lang siguro ang nagsasabi ng lahat. Hindi ko na kailangang magtanong pa. Alam kong siya rin ay may nararamdaman para sa akin at niyakap niya ako ng mahigpit. Hindi ko kayang ilarawan ang init na naramdaman ko sa yakap na iyon. Parang ang lahat ng takot ko ay nawala. Hindi ko alam kung anong klaseng koneksyon ang mayroon kami. Pero sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko ay natagpuan ko ang isang bagay na hindi ko alam na hinahanap ko. Ang bawat galak, ang bawat takot, ay parang nagiging isa sa mga simpleng sandali na iyon. "Princess," sabi niya ng mahina, "alam mo ba na hindi lang ang pandesal mo ang hinahanap ko sa'yo? Ang ngiti mo, ang puso mo, mas matamis pa sa lahat ng tinapay dito."
Dahil sa sinabi niyang iyon, naramdaman ko ang isang matinding kabog sa aking dibdib. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Pero parang ang bawat salita niya ay tumagos sa aking puso. At sa ilalim ng ilaw, sa malamlam na parke, pareho kaming tinitigan ng isa't isa. Isang pagkakataon na hindi ko kayang palampasin. Ang mga sandali namin ni Rafael ay puno ng emosyon. Hindi ko alam kung anong naghihintay na hinaharap, pero ang mga bawat araw na magkasama kami, parang isang buhay na bago. Isang buhay na puno ng mga tanong at kasagutan na kami lamang ang nakakaalam. Naiisip ko, DJ Serene, kung hanggang saan aabot ang simpleng pag-abot ng isang pandesal, kung paano ito magbubukas ng mga pinto sa puso ng isang tao, at kung paano ang isang ordinaryong araw ay magiging espesyal sa Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin nung araw na iyon. Ang bigat ng pakiramdam ko habang papasok ako sa panaderya. Pero alam ko na parang may kakaibang kagalakan na nararamdaman sa loob ko. Ang mga araw na kasama siya ay nagsimula ng magbago ang kulay ng aking mundo. Nawala na ang mga alalahanin ko tungkol sa simple kong buhay sa panaderya. Lahat ng iyon parang nawawala sa tuwing dumaan siya. Ngunit, nung araw na yon, hindi ko inaasahan ang magiging reaksyon niya. Tinutukso ko pa nga ang sarili ko na baka nga may tinatago siyang ibang pakay. Baka naman nagpapakita lang siya ng kabutihang loob at ako lang ang nagpapalaki ng mga bagay-bagay. Ang dami kong iniisip habang binabaybay ko ang araw na iyon. Habang inaayos ko ang mga tinapay sa counter, pumasok siya na parang wala lang. May dala siyang isang maliit na bag at sa pagkakataong iyon, hindi ko na siya nakita na may anumang pagbabago sa kanyang itsura. Parang walang nangyari at siya pa rin ang Rafael na dati ko lang nakikita na malungkot at magulo ang buhay. Pero iba na siya. Kung noon ay pulubi siya, ngayon ay may mas magaan na aura sa kanya. Parang ang bawat galak ay dumadaloy sa kanyang bawat galak. Pero may isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag, ang kaba na nagsisimula nang magtulungan sa aking dibdib. Lumapit siya sa counter at nakangiti pa, para bang wala siyang pinagdadaanan. Ngunit ako, ang puso ko, magulo. Sinimulan kong kausapin siya ng magaan, ngunit alam kong may mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Wala akong lakas na magsalita ng buo, at ang mga mata ko, parang hindi matanggal ang tingin sa kanya. At doon, bigla niyang binanggit ang isang bagay na hindi ko inaasahan. "Princess," sabi niya ng malumanay, "may mga bagay na hindi ko kayang itago pa sa iyo. Alam ko, baka hindi mo pa ako naiintindihan. Pero gusto ko sanang malaman mo ang totoo. Parang ang lakas ng kabog sa dibdib ko. Gusto ko sanang magsalita, pero wala akong magawa kundi maghintay sa mga susunod niyang sinabi." Tinitigan ko siya na parang wala na akong ibang mundo kundi ang kanyang mata. "Princess, ang totoo, hindi ako isang simpleng tao lang na dumadaan sa buhay mo. Matagal na kitang pinapanood. Alam mo ba na ako yung mga simpleng tao na bihirang makita at maramdaman ng tunay na malasakit? Pero ikaw." Tumigil siya saglit at nag-isip. "Ikaw, Princess, ikaw lang ang tanging nagbigay sa akin ng pakiramdam ng pagiging tao. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko. Naisip ko, baka nahulog na lang ako sa kung anong klase ng pagkahulog. Isang pagkahulog na wala nang balikan. Kasi ang mga sinabi niya ay parang musika sa aking mga tainga, ngunit puno ng mga tanong na hindi ko kayang sagutin. Nais kong magtapat din sa kanya, pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung kaya ko bang ilabas ang mga nararamdaman ko, at kung ang mga salita ko ay magiging sapat upang maiparating sa kanya ang mga nararamdaman ko." Ngunit hindi pa tapos si Rafael. Patuloy pa rin siya sa pagsasalita. "Gusto ko sanang marinig ang sagot mo, Princess.
Gusto ko sanang malaman mo na hindi ko ipinagkait ang sarili ko para sa'yo. Alam ko, hindi ko kayang baguhin ang nakaraan ko, ngunit sa ngayon, nais ko sanang maging bahagi ng buhay mo. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Minsan, ang mga tao ay mahirap intindihin, at mas lalo na si Rafael. Siya ba talaga ay ganun lang kabigat ang pinagdadaanan? O baka may mga bagay na mas komplikado kaysa sa ating mga naiisip? Habang tinitingnan ko siya, nararamdaman ko na parang may nangyaring pagbabago. Isang malalim na sagot na naiwan sa aking puso. Princess, ulit niya. Wala akong hihilingin pa, kundi ang malaman mo na totoo ang lahat ng sinabi ko sa'yo. Tumingin siya sa mga mata ko at muling umangkop ang bawat salita na parang may magnetismo na humihigop sa puso ko. Ngunit may isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Nang bumangon siya at maglakad palayo, naiwan ang isang sakit sa aking dibdib. May kasamang takot, pero may kasamang pag-asa. Alam kong may mga pagkakataon na kailangan ko nang humarap sa mga katotohanan na hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko alam kung anong magiging epekto ng mga sinabi ni Rafael sa buhay ko, pero sigurado ako na hindi ko na kayang balewalain ang mga ito. Sa sandaling iyon, nagpasya akong tahimik na maghintay. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap, ngunit sa mga salitang iniwan niya sa akin, alam ko na simula pa lang ito ng isang masalimuot, ngunit magandang kwento. Hindi ko na kayang itago ang mga nararamdaman ko. Matapos ang araw na iyon, parang isang bagyong dumaan sa buhay ko. Sa bawat pagdaan ko sa panaderya, hindi ko na kayang hindi siya isipin. At sa tuwing lumalapit siya sa akin, ang mga mata niya ay may binabalak. Hindi ko alam kung anong mga saloobin ang bumabalot sa akin. Ang takot na baka magulo ang buhay ko, o ang saya na tila may magbabalik sa akin ng mga nararamdaman na matagal ko nang iniiwasan. Minsan, naiisip ko kung ano ang hinahanap ko sa kanya. Ang mga tingin niya sa akin ay parang may matagal nang naiwang sugat, at ang mga salitang sinabi niya noong nakaraan ay patuloy na bumabalik sa aking isipan. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng lahat ng iyon? Nais ko bang tanggapin ang lahat ng ito? O takot lang akong masaktan muli? Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga paninda sa panaderya, pumasok siya. At tulad ng dati, parang walang pagbabago. Ngunit sa pagkakataong iyon, may kakaibang enerhiya sa hangin. Parang may hindi nakikita na alon ng tensyon sa pagitan namin. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko na mag-isip. Bawat hakbang niya papunta sa counter, parang may kaba sa dibdib ko. Kung noon, magaan lang ang loob ko sa kanya, ngayon ay may mga tanong na naglalakbay sa aking isipan. Lalo pat habang papalapit siya, naramdaman ko ang init ng katawan ko na parang sumabog sa aking puso. Princess, ang tawag niya, at sa pagbanggit niya sa pangalan ko, natagpuan ko na lang ang sarili ko na hindi makagalaw. Parang ang puso ko ay nanatili sa isang lugar at ang katawan ko ay parang nilamon ng kaba. Hindi ko alam kung bakit, pero tila ba may pagnanasa sa bawat salitang binitiwan niya. Nasa harap na ako niya nang magsalita siya muli. Gusto ko sanang mag-usap tayo, ang malumanay niyang sinabi. May mga bagay akong nais linawin at sana mapatawad mo ako sa mga pagkukulang ko. Tahimik lang akong nakatayo at habang tinitingnan ko siya, parang may mga alon ng emosyon na sumasabay sa bawat galaw niya. Kung ano man ang mga nararamdaman ko, hindi ko na kayang itago. Hindi ko na kayang itanggi pa. Ibinuka ko ang aking mga labi at sinimulan ko siyang kausapin. Rafael, hindi ko alam kung anong ibig sabihin ng mga sinasabi mo. Hindi ko rin alam kung paano ko tatanggapin ito. Ang mga salitang lumabas sa bibig ko. Pero hindi ko rin kayang iwasan ka. Hindi ko na kayang itago pa ang mga nararamdaman ko sa'yo. Nakita ko sa mga mata niya ang isang uri ng pagkabigla at pagkamangha. Ngunit may mga sandali sa mga mata niyang tila may hinahanap.
Princess, sabi niya ulit. At ang mga mata niyang iyon, ramdam ko ang bigat ng saloobin niya. Ang totoo, matagal na kitang iniintindi. At gusto ko sanang malaman mo na hindi ko pinapalampas ang pagkakataon na makapiling ka. Ang mga salita niyang iyon ay parang piniringan ng puso ko. Ang bawat isa sa kanila ay dumaan at tumago sa bawat sulok ng katawan ko. Parang ang init ng kanyang mga mata ay nagpaparamdam sa akin ng init na hindi ko pa naranasan. Ngunit may tanong pa rin sa puso ko. Gusto ko bang sumuko sa nararamdaman ko? O baka naman, natatakot lang akong masaktan muli. Ang gabing iyon ay naging isang gabing puno ng mga tanong na walang kasiguruhan. Ang bawat sandali ay tila naglalaman ng kasunod na pangarap o kaya'y isang delusyon na wala sa lugar. At habang tumitigil kami sa panandaliang pag-uusap, parang nararamdaman ko na may kulang sa lahat ng ito. May kulang sa aking mga sagot. May kulang sa aking mga damdamin. Ngunit sa mga oras na iyon, alam ko na ang lahat ng ito ay isang bahagi ng isang masalimuot na kwento na hindi ko pa kayang tanggapin ng buo. Habang umalis siya, nanatili akong nakatayo sa likod ng counter. Hindi ko alam kung anong klase ng kwento ang susunod na magbabalik sa aking buhay. Ang tanging alam ko lang ay hindi ko na kayang itago ang mga nararamdaman ko sa kanya. Sa bawat pagpikit ko ng mata, ang kanyang mukha ang sumasagi sa isip ko. At sa mga sandaling iyon, natutunan kong tanggapin ang mga saloobin ko na hindi ko na kayang magtago pa. Ang mga araw na lumipas, mula nang mag-usap kami ni Rafael, ay parang isang walang katapusang tanong. Palagi ko siyang naiisip, at sa bawat pagkakataon na naaalala ko siya, nararamdaman ko ang isang kakaibang init na nagmumula sa aking dibdib. Minsan, iniisip ko kung ang mga nararamdaman ko ba ay tunay o dulot lang ng aking mga pagnanasa. Hindi ko na alam kung anong klaseng laro ang nilalaro ko sa sarili ko. Ngunit alam ko na ang bawat hakbang ko ay palapit ng palapit sa isang kalituhan na hindi ko kayang kontrolin. Isang hapon, habang ako ay nag-aayos ng mga paninda sa panaderya, pumasok siya, parang walang pagbabago. Pero ang puso ko ay nag-umpisang magmadali. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nararamdaman ko. Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis, at parang ang lahat ng tao sa paligid ko ay naging malabo. Tanging siya na lamang ang malinaw sa aking mata. Hindi ko siya kayang kalimutan. Lumapit siya sa counter, at ang mga mata ko ay nahulog sa kanya. Princess, ang tawag niya. Ang tono ng boses niya ay malambing, ngunit may kabuntot na kalungkutan. Hindi ko alam kung bakit, pero sa bawat pagbigkas niya ng aking pangalan, parang may kasamang alaala ng nakaraan, ng mga hindi natupad na pangako at mga salitang hindi nasabi. Rafael, sagot ko, ang boses ko ay medyo nanginginig. Anong kailangan mo? Hindi siya agad sumagot. Tumagal ang ilang segundo na nagkatitigan kami, at sa mga sandaling iyon, ang kanyang mga mata ay nagsimulang magbukas ng isang mundong hindi ko kayang ipaliwanag. Gusto ko sanang makipag-usap pa, aniya. May mga bagay akong nais linawin. Hindi ko kayang itago pa. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa akin. Parang may mga piraso ng aking puso na nag-crack at nagbukas ng mga damdamin na matagal ko nang iniiwasan. Gusto ko sanang umiwas, ngunit sa kabila ng lahat, may nararamdaman akong hindi ko kayang itanggi. May isang bahagi ng akin na nagsasabing, wala nang atrasan, kailangan mong malaman ang lahat. Ngunit may isang bahagi ng akin na natatakot. Natatakot na baka magulo na naman ang lahat. Sa isang iglap, ipinagpatuloy niya ang kanyang sinabi. Princess, hindi ko na kayang itago ang nararamdaman ko. Hindi ko kayang magpanggap na walang nangyari sa atin. Ang mga salita niyang iyon ay parang mga kidlat na tumama sa aking katawan.
Ang katawan ko ay tila nawalan ng lakas at nagsimulang manginig. Hindi ko kayang kontrolin ang nararamdaman ko. Ang init sa aking katawan. Ang tensyon na bumabalot sa buong paligid namin. Rafael, hindi ko alam kung anong ibig mong sabihin. Sabi ko, ang boses ko ay halos pabulong. Hindi ko alam kung anong klaseng relasyon ang gusto mo. Kung ito ba ay tama o mali, o kung dapat ba akong magtiwala ulit sa iyo. Naglakad siya ng ilang hakbang palapit sa akin. At sa bawat hakbang na yon, nararamdaman ko ang kabog ng puso ko. Princess, ang bulong niya. Hindi ko kayang mawala ka. Hindi ko kayang magpanggap na wala akong nararamdaman. Ang totoo, gusto ko na sana magkaroon tayo ng pagkakataon. Gusto ko sanang ayusin lahat ng hindi natin natapos. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa aking puso. Hindi ko kayang magtago pa. Ang lahat ng mga tanong na nag-aalab sa aking isipan ay sumabog. Hindi ko na kayang itanggi ang nararamdaman ko sa kanya. Hindi ko na kayang takpan ang mga mata ko at pigilan ang nararamdaman ko. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, natatakot ako. Natatakot akong masaktan ulit. Natatakot akong muling magtiwala at mawalan ng lahat. Matapos ang ilang minuto ng katahimikan, tiningnan ko siya at iniiwas ang aking mata. Hindi ko kayang harapin ang mga tanong na nasa aking isipan. Rafael, ang bulong ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ito. Ang dami ko nang nasaktan. Alam ko, sagot niya, at naramdaman ko ang sakit sa mga salitang iyon. Alam ko na hindi ko kayang ibalik ang lahat ng mga pagkakamali ko. Pero sana, matutunan mo akong pahalagahan. Ang mga salitang iyon ay parang isang pagpapawid na tanging kami lang ang nakakaalam. Alam ko na sa kabila ng lahat ng pagkatalo at pagkakamali, may pagkakataon pa. Hindi ko pa alam kung anong susunod na mangyayari. Pero nararamdaman ko na ang isang bagong yugto ng buhay ko ay nagsisimula na. At sa kabila ng takot at mga pag-aalinlangan, nagsimula akong magtiwala. Puno pa rin ng kabuntot na tanong ang mga huling salitang binitiwan ni Rafael. Nandyan pa rin ang takot na baka magkamali ako. Pero may isang bagay sa aking puso na nagsasabing kailangan ko siyang pakinggan. Hindi ko na kayang magtago pa ng higit sa mga nararamdaman ko. At sa pagkakataong iyon, naramdaman kong ang bawat minuto ay nagiging mahalaga. Ang bawat hakbang ay nagiging desisyon na maghuhubog sa aming kinabukasan. Maghapon akong nag-isip, nagmuni-muni, at nagsimula ng magtanong sa sarili ko, tama ba ang ginagawa ko? Kung susundin ko ba ang puso ko, anong mangyayari sa akin? Sa kanya? Wag na ba akong magtakip? Magpanggap na okay lang? Na kaya ko? Hindi ko alam kung saan hahantong ang lahat ng ito. Ngunit alam ko na kung patuloy kong tatalikuran ang nararamdaman ko, baka ito ang magbigay ng pinakamalaking sakit sa akin, ang pagsisisi. At kaya't sa isang gabing puno ng pagmumuni-muni, nagdesisyon akong harapin si Rafael. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero kailangan kong malaman. Kailangan ko ng kasagutan. Hindi na ako pwedeng magpatuloy sa buhay na puno ng hindi pagkakaintindihan at mga hinanakit. Tinutukso ako ng mga alaala ng nakaraan at ng mga posibilidad na hindi ko pa natutuklasan. Kaya't isang gabi, naglakad ako patungo sa aming madalas na tambayan, doon sa kanto ng kalsada kung saan kami madalas mag-usap. Nakaupo siya sa kanto, tanging ang malamlam na ilaw ng poste ang nagsisilbing liwanag sa kanyang mukha. Nung nakita ko siya, ang puso ko ay parang tumalon sa dibdib ko. Hindi ko maipaliwanag kung bakit, pero naramdaman kong may kuryenteng dumaloy sa katawan ko. May namumuo sa aking dibdib, isang kagustuhan na sana'y magkatulungan kami upang baguhin ang lahat ng mga pagkakamali. Naglakad ako patungo sa kanya, at sa bawat hakbang ko, parang ang mundo ay humihinto.
hindi ko na kayang magtakip ng nararamdaman. Sa bawat segundo na lumipas, mas lumalapit kami sa isa't isa. At nang makarating ako sa harap niya, hindi ko na kayang magtago pa. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay, at sa mga sandaling iyon, lahat ng mga takot at pangarap ko ay naglaho. Rafael, gusto ko sanang malaman. Ang sabi ko habang ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Kung paano tayo mag-uumpisa. Hindi ko na kayang magtago pa ng nararamdaman ko. Gusto ko sanang magtiwala ulit. Pero hindi ko alam kung anong mangyayari. Kung kaya ba nating magtulungan. Kung kaya ba nating ayusin ang lahat ng nasira. Tinitigan niya ako ng matagal. At nakita ko sa kanyang mata ang matinding emosyon. Alam ko na pareho kaming natatakot. Pareho kaming hindi sigurado. Pero sa bawat titig na iyon, naramdaman ko ang pagnanasa at ang pangako ng bagong simula. Hindi ko alam kung saan kami hahantong, pero alam ko na ang desisyon na ito ay isang hakbang patungo sa isang bagong landas. Isang landas na maghuhubog sa aming mga buhay. Princess, sabi niya, alam ko na marami akong pagkakamali. Hindi ko na kayang balikan ang nakaraan. Ngunit gusto ko sanang magpatuloy tayo. Gusto ko sanang magbigay ng pagkakataon sa atin. Hindi ko kayang mawala ka. Ang mga salitang iyon ay nagdulot sa akin ng init, ng pakiramdam ng pag-asa. Parang ang bawat sulok ng aking katawan ay nagsasabing, ito na ang pagkakataon. Sa mga sandaling iyon, natutunan ko na hindi laging madali ang magpatawad at hindi laging madali ang magtiwala. Ngunit kung hindi ko ito gagawin, baka mawala sa akin ang pagkakataon ng isang mas magandang bukas. Pinili kong bitawan ang mga takot at pangarap na natagpuan ko sa nakaraan. Pinili kong magtiwala kahit na ang puso ko ay puno ng mga tanong. Hinalikan niya ako sa noo at ang simpleng halik na yon ay nagbigay sa akin ng lakas. Tanggap ko na hindi ko pa alam kung ano ang hinaharap para sa aming dalawa. Ngunit ang tanging alam ko ay ang hakbang na ito. Ang hakbang na naglalapit sa amin sa isa't isa. Ay isang hakbang patungo sa mas maganda at mas masayang bukas. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa susunod, ngunit ang pinakamahalaga ay ngayon. Ngayon na kami ay magkasama. At magkasama naming haharapin ang mga tulad ng mga ulap na dahan-dahang naglalakbay sa kalangitan, ang mga araw ko ay unti-unting lumilipas na puno ng mga tanong. Tila ba ang bawat sagot na nahanap ko kay Rafael ay nagdudulot pa ng mas maraming katanungan. Hindi ko alam kung anong direksyon ang tatahakin namin, pero isang bagay ang tiyak. Hindi ko na kayang itago pa ang nararamdaman ko para sa kanya. Habang nag-uusap kami, sa mga gabing tahimik at sa mga oras na magkasama kami, mas naramdaman kong ang puso ko ay tila sumisigaw. Ng pangalan niya ang mga simpleng tanong na iniisip ko noong una. Tama ba ang mga desisyon ko? Ay nagsimulang mapalitan ng isang mas malalim na tanong. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagmamahal? Lahat ng nangyari sa amin ay tila isang sagot sa mga tanong ko. Ngunit kadalasan, mas maraming tanong ang sumusulpot pagkatapos ng bawat sagot. Hindi ko na alam kung ang lahat ba ng ito ay pagkakataon lang o isang seryosong desisyon na maghuhubog sa aking buhay. Ang tanging alam ko lang, sa bawat saglit na lumipas ay unti-unti ko siyang nakikilala. At sa bawat araw na lumilipas, hindi ko kayang itanggi na mas lalapit kami sa isa't isa. Nagpatuloy kami sa mga simpleng pag-uusap. Minsan magkatabi lang kami, nag-uusap ng mga bagay na hindi naman mahalaga, pero ramdam mo ang kabuntot na emosyon. Sa mga sandaling iyon, tila ba ang buong mundo ay nawawala at kami lamang ang naroroon. Tinutuklas namin ang bawat isa at habang ginagawa namin iyon, natutunan ko ang halaga ng mga maliliit na bagay. Hindi pala kailangang laging malaki o grandioso ang mga bagay para maramdaman mo na may halaga ang isang tao. Sa bawat pagkikita namin,
mas lumalalim ang koneksyon namin. At sa bawat gabing nagkakasama kami, mas nararamdaman kong may mga pagkakataong ako'y natatakot. Natatakot akong baka mawala siya, na baka hindi ko siya kayang mapanatili. May mga pagkakataong tatanungin ko ang sarili ko kung sapat ba ako. Kung magiging sapat ba ang lahat ng ito sa kanya. Kung magiging tama ba ang mga desisyon ko sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Baka ba ako ay magkamali at muling magdusa. Ngunit hindi ko kayang magpatuloy sa buhay na puno ng alinlangan. Kailangan kong magdesisyon. At kahit na mahirap, natutunan kong maging bukas sa posibilidad. Hindi ko na kayang itago ang aking nararamdaman at hindi ko na kayang magtago sa likod ng mga takot ko. Hindi na kami katulad ng dati. Ang mga usapan namin ay nagsimula ng magbukas ng mas malalim na bahagi ng aming mga puso. Hindi na kami nagtatago. Hindi na kami nagmamagaling na kaya naming mag-isa. Natutunan namin na hindi masama ang magpakatotoo sa isa't isa. Sa bawat gabi na magkasama kami, nagiging mas malinaw kung ano ang hinahanap namin sa isa't isa. Hindi ko alam kung may bukas pa kami, pero ang bawat sandali na kami ay magkasama ay isang pagkakataon na hindi ko na muling bibitawan. Naramdaman ko sa mga mata niya ang taimtim na pagnanais na hindi ako mawala. At ang damdamin kong iyon ay hindi ko kayang palampasin. Minsan, habang magkasama kami, nag-uusap kami tungkol sa mga plano namin. Mga pangarap na matagal nang naglaho sa aking isipan. Ngunit sa mga simpleng sandali na iyon, nagkaroon ako ng pag-asa. Parang ako'y muling nabuhay. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay. Pero sa ngayon, natutunan kong yakapin ang bawat hakbang na aking tatahakin. Kasama siya. Ang mga araw na nagsimula sa mga tanong ay natapos sa mga sagot na magbibigay ng gabay sa aming paglalakbay. Lahat ng mga pagkakamali namin ay napapawi sa bawat pagkakataon na kami ay magkasama. Ang bawat sakripisyo ay nagiging mas magaan. At ang bawat desisyon ay nagiging isang hakbang patungo sa mas maliwanag na bukas. Dahil sa kanya, natutunan kong magpatawad. Sa kanya, sa sarili ko, at sa lahat ng mga bagay na nagdaan. Lahat ng mga bagay na nararamdaman ko ay nagiging mas matimbang. At ang bawat salitang binanggit namin ay nagiging isang pagtanggap sa kung ano kami ngayon. Natutunan kong tanggapin na hindi lahat ng bagay ay makakamtan agad at may mga pagkakataon na kailangang maghintay, magtiwala at magsimula muli. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magtatagal. Pero sa bawat hakbang namin, sa bawat tawa at lungkot na pinagsaluhan, alam kong ang pinakamahalaga ay ang magpatuloy kami sa paglalakbay ng magkasama. Hindi ko na alam kung paano nagsimula ang lahat o kung paano ko iniiwasan ang mga sagot na dapat kong tanggapin noon pa. Nandiyan si Rafael at sa bawat araw na lumilipas, natutunan ko na kung gaano siya kahalaga sa akin. Lahat ng pinagmulan, ng takot at pangarap ay nagsimulang maghalo at habang tinatanaw ko ang hinaharap, nagiging malinaw sa akin kung gaano kahirap at kasakit minsan ang pagmamahal. Masakit dahil hindi ko alam kung hanggang saan kami. Ngunit, sa kabila ng lahat, natutunan kong tanggapin ang nararamdaman ko at natutunan kong maging bukas sa posibilidad na magtulungan kami patungo sa isang mas magandang bukas. Si Rafael, ang tao na nagbigay ng kulay sa mga madidilim na bahagi ng aking buhay. Hindi ko alam kung ito na ba ang huling pagkakataon na kami ay magkasama, pero ang bawat sandali na nilaan namin sa isa't isa ay tumatak sa aking isipan. Naalala ko pa ang mga pagkakataon na pinipilit kong baguhin ang lahat ng mga nangyari, subalit hindi ko na kayang bawiin pa. Lahat ng mga pagkakamali at ang mga pagkakataong hindi ko napansin ang mga mahalagang bagay. Naging bahagi sila ng aking paglalakbay.
Naging mahalaga sila dahil sila ang nagbukas sa akin ng mga mata ko. Si Rafael, na ngayoy parte na ng aking buhay, ay nagbigay ng bagong pananaw sa kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamahal at pagkakaunawaan. Sa kabila ng lahat ng mga desisyon, may mga pagkakataong dumaan sa aking isipan na baka masyado na akong nalulunod sa mga nararamdaman ko. Na baka ang mga bagay na ito ay hindi pa panahon o hindi talaga para sa amin. Ngunit sa tuwing titingnan ko si Rafael, nararamdaman ko ang hirap ng mga tanong na walang kasagutan. Nais kong itago ang aking nararamdaman, ngunit hindi ko na kayang gawin iyon. Ang bawat haplos ng hangin, ang bawat sulyap ng mata, ay nagsasabi sa akin na hindi ko kayang itago ang aming kwento. Hindi ko kayang magpanggap na hindi ko siya mahal. May mga gabing magkasama kami sa isang tahimik na sulok ng aming mundo. Ang mga gabing iyon ang nagbigay daan upang matutunan ko kung gaano kahalaga ang bawat maliit na sandali. Hindi ko siya kailangan ipakita sa iba at hindi ko rin siya kailangang ipaliwanag. Sa mga sandaling iyon, kami lang ang naroroon at walang makakapigil sa aming mga damdamin. Ang mga mata ko ay patuloy na sumusulyap sa kanya at sa bawat sulyap na iyon natutunan ko kung paano maging tapat sa nararamdaman ko. Ang mga linggong dumaan ay nagbigay sa akin ng malalim na pagninilay. Hindi ko alam kung ano ang hinaharap at hindi ko rin alam kung hanggang saan ang aming kwento. Ang mga salitang ibinato namin sa isa't isa ay naging gabay sa aming mga hakbang. Ang pagmamahal na nagsimula sa isang matinding pakiramdam ay nagbukas sa mas malalim na pag-unawa. Nais ko lang sanang makapaglakbay ng buo, nang magkasama kami, at maabot ang mga pangarap namin. Ngunit alam ko, tulad ng mga alon sa dagat, may mga pagkakataong ang agos ay hindi mo kayang kontrolin. Hindi ko alam kung hanggang saan kami o kung magkakaroon pa kami ng pagkakataon na magpatuloy. Ngunit ang mga alaala na iniwan namin sa isa't isa ay magiging bahagi na ng aking buhay, na magsisilbing paalala ng mga aral na natutunan ko. Sa bawat hakbang ko sa buhay, patuloy ko itong dadalhin, ang pagmamahal na mula kay Rafael, ang mga hindi nasambit na salita, at ang mga pagkakataong nagsanib ang aming mga puso. Lahat ng ito ay may kahulugan, at bawat bahagi ng kwentong ito ay nagsilbing aral na hindi ko kailanman malilimutan. Ang kwentong ito, na puno ng damdamin at hindi inaasahang pangyayari, ay nagbigay sa akin ng lakas. Ngayon, hindi ko na kailangan magtakip o magtago. Hindi ko na kailangang mangamba sa mga susunod na hakbang. Ang bawat kwento na binuo namin ay nagsilbing gabay sa akin. Siguro, ang pinakamahalaga ay ang matutong tanggapin na ang pagmamahal ay hindi palaging may kasiguraduhan. Ngunit sa bawat sandali na nararamdaman ko siya, natutunan kong yakapin ang lahat ng bahagi ng aming kwento, kahit na ang mga tanong ay nananatili. Sa pagtatapos ng kwentong ito, natutunan ko na walang mali sa pagmamahal. Ang mahalaga ay ang pagiging tapat at ang pagyakap sa nararamdaman. Kahit na mahirap at hindi tiyak ang hinaharap. Hindi ko alam kung paano kami magtatapos. Ngunit natutunan kong walang sayang na sandali sa bawat. Ang buhay ko, tulad ng kwentong ito, ay nagkaroon ng isang magandang pagtatapos. Isang pagtatapos na puno ng kasiyahan at kontento sa kabila ng lahat ng pinagdaanan. Lahat ng mga tanong na pilit ko iniwasan ay natutunan ko na tanggapin. Ang mga desisyon ko, ang mga pagkakamali, at ang lahat ng mga pagsubok ay nagsanib upang magbigay sa akin ng lakas. Hindi ko na kailangan pang magtakip ng mga nararamdaman ko. Si Rafael at ako, kami na may iba't ibang kwento at pananaw sa buhay, ay natutunan naming magtulungan at magkapit-bisig upang harapin ang anumang hamon. Ang kwento ng aming pagmamahalan
ay hindi naging madali, ngunit sa bawat araw, natutunan naming mas lalo pang mahalin ang isa't isa. Noong una, ang mga tanong at takot ay tila gumugulo sa aming isipan, ngunit ang bawat hakbang na ginawa namin ay nagbigay daan sa isang mas malalim na pag-unawa at pagtanggap sa isa't isa. Si Rafael, na naging kasama ko sa bawat paglalakbay, ay naging gabay sa mga pagkakataong ako'y naguguluhan, at sa bawat patak ng ulan, natutunan naming tumawa at magpasalamat sa mga simpleng bagay na madalas ay hindi natin binibigyan ng pansin. Habang lumilipas ang mga linggo at buwan, ang aming relasyon ay tumibay. Hindi lang kami magkasama sa magagandang pagkakataon, kundi pati na rin sa mga oras ng pagsubok. Minsan, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Pero nararamdaman ko na sa bawat sandali, magkasama kami sa lahat ng aspeto ng buhay. Hindi kami perpekto at walang perpektong kwento. Ngunit natutunan naming tanggapin ang bawat isa at maging masaya sa kung ano kami. Kahit na ang mundo ay patuloy na nagbabago sa paligid namin. Nagkaroon kami ng mga simpleng sandali na puno ng kasiyahan, mga gabing magkasama, nag-uusap, nagtatawanan, at nagsisilbing inspirasyon sa isa't isa. Hindi na kailangan pang magpakilala o magtakip ng mga saloobin. Sa bawat sulyap ng mata at bawat hawak ng kamay, alam naming kami na. Kami na nagbigay sa isa't isa ng lakas at pag-asa. Hindi kami tumakbo mula sa mga problema. Tinanggap namin ito at nagtulungan. Si Rafael, na sa mga simpleng salita at kilos ay nagbigay sa akin ng mundo, ay naging aking tahanan. Sa kabila ng mga pagsubok, kami ay nagsimulang magplano para sa hinaharap. Hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa amin sa mga susunod na taon. Ngunit natutunan namin na ang pagmamahal ay hindi tungkol sa pag-aakalang lahat ng bagay ay magiging perpekto. Ang pagmamahal ay tungkol sa pagtanggap sa bawat aspeto ng isa't isa, pati na ang mga imperpeksyon at pagkatalo. Kaya habang naglalakad kami sa landas na magkasama, natutunan naming maging masaya, magpasalamat, at magsaya sa bawat hakbang na kami ay magkasama. Ang aking kwento ay isang kwento ng paglago. Naging mas matatag ako at natutunan ko na ang tunay na kaligayahan ay hindi nanggagaling sa mga bagay na materyal, kundi mula sa mga relasyon at koneksyon na nabuo sa ating puso. Si Rafael, na nagbigay liwanag sa madilim kong mundo, ay nagsilbing gabay at inspirasyon sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Walang kasiguraduhan sa buhay, ngunit sa pagyakap sa isa't isa at sa pagtanggap sa lahat ng aspeto ng aming pagmamahalan, natutunan ko na minsan, ang mga bagay na tila mahirap at hindi tiyak ay nagiging pinakamagandang bahagi ng ating kwento. Ngayon, habang nakatanaw kami sa hinaharap, alam namin na ang aming pagmamahal ay magpapatuloy. Hindi kami nagmamadali at hindi kami tumatakbo mula sa mga pagsubok. Magkasama kami at iyon ang pinakamahalaga. Kahit na ang kwentong ito ay nagtatapos, ang aming kwento ay magsisimula pa lamang. At habang naglalakbay kami, magkasama, nakangiti, at puno ng pag-asa, natutunan ko na ang tunay na kahulugan ng happy ending ay hindi ang pagtatapos, kundi ang bawat simula ng isang bagong kabanata na magkasama at puno ng pagmamahal, pananampalataya at pag-asa. Mga kasirin, salamat sa pagsama sa ating kwento ngayong araw. Naway may natutunan kayo at napawi ang mga alalahanin sa puso't isipan. Laging tandaan, sa bawat pagsubok, may pag-asa at bagong simula. Hanggang sa susunod, sama-sama tayong maglakbay.